balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Balita ngayong tanghali. Mosyon na mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon upang pansamantalang makalaya para makasama sa peace talk sa Norway, didesisyonan na ng korte. Security, rerouting at traffic plan para sa paglilipat sa labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, inihahanda na ng mga otoridad. Pagbuwag sa umunoy kartel sa medical clinics, pinili ng grupo ng mga overseas Filipino worker. At Olympic silver medalist Heidelin Diaz agad na magipagkita kay Pangulong Digong ngayong araw. Tren na may kargang nakalalasong sulfuric acid na diskarel sa Kentucky, USA. Mga lansangang malapit sa Riles, isinara habang inilikas naman ang mga residente. At dating OFW na umano'y biktima ng malicious prosecution, nabigyan ng legal assistance ng programang Serbisyong Kasangbahay. Magandang tanghali. Dalawang magkahiwalay na aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Quezon City kagabi. Narito ang report ni Reynante Ponte. Nadatnan ng UNTV News and Rescue na nakahandusay pa sa kalsada ang isang babae matapos mabundol ng motorsiklo sa bahagi ng Congressional Avenue Corner Muñoz sa Quezon City pasado alas 2 ng madaling araw. Kinilala ang biktima na si Lenny Balabada, 20 anyos na papunta na sana sa kanyang trabaho bilang call center agent. Nagtamo ito ng deformity sa kanyang tuhod kaya't nilapatan ito ng pangunang lunas. Pagkatapos mabigyan ng first aid ay isinugod na ang biktima sa Capital Medical Center kasama ng kasama nito sa trabaho. Samantala, tinulungan naman ng UNTV News and Rescue na madala sa Quirino Memorial Medical Center ang isang pasyente na sakay ng ambulansya. Inilala ang biktima na si Roger Peraman, 35 anyos, na nagtamo ng second degree burn matapos masunog ang kanilang bahay. Dadalhin na sana si Mang Roger sa ospital nang biglang mabangga ng dump truck ang kanang bahagi ng kanilang ambulansya. On the way kami sa QC Gen, nagminor na yung ibang sasakyan, pasok kami. Meron isang truck na diretsong umano rin sa amin. Buti parehas umiwas kaya lang nahagip pa rin kami. Kasi nakago ako biglang lusot siya dyan. Kung napansin ko siya na patawid, nagminor na ako. Bulaga nga nabulaga. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maglalabas na ng desisyon ng korte sa mosyon ng mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon na pansamantalang makalaya para makasama sa peace talk sa Oslo, Norway. Mula sa Maynila may report si Roderick Mendoza, live. Yes, Roderick. Laura, halos katatapos nga lang nitong pagdinig dito sa Manila RTC Branch 32 para dito sa mosyon ng mag-asawang Benito at Wilma Tiamzon na pansamantalang makalaya upang makadalo sa idaraos na peace talk sa Oslo, Norway na magsisimula sa August 20. Imbitado ang mag-asawa bilang mga consultant sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at rebelding CPP-NPA-NDF. Hindi na tumutol ang prosecution sa mosyon ng mga Tiamzon kaya submitted for resolution na ito sa ngayon. Ibig sabihin, maglalabas na lamang ng kanyang desisyon si Judge Telma Medina kung pagbibigyan ang hiling ng mag-asawa. May hiwalay ding mosyon upang pansamantalang makalaya ang isa pang peace panel consultant ng National Democratic Front na si Adelberto Silva, habang ang isa pang consultant na si Randall Echanes na matagal nang nakapagpiyansa ay humihingi naman ng permiso sa korte
upang makabiyahe patungong Norway. Sa kabuuan, Flor, 22 consultant ng peace panel ng National Democratic Front ang kinakailangang palayain upang makadalo sa idaraos na peace talks. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa Maynila. Pinapakasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang ilang opisyal ng Zamboanga Sibugay na umano'y sangkot sa katiwalian. Mula sa Ombudsman, may report si Mon Ocson live. Mon. Yes, Lakay, nakakita ng ebidensya ang Ombudsman upang kasuhan sa Sandigan Bayan ng ilang opisyal ng Zamboanga Sibugay dahil sa kasong katiwalian. Si dating Mayor na ngayon Vice Mayor Gemma Adana ay nakakitaan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasama rin sa pinapakasuhan ang mga miyembro ng Bids and Awards Committee ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga Sibugay. Nagsimula ang di umano'y katiwalian noong 2008 nang bumili ng mga heavy equipment. Dating Mayor Adana kahit napalitan ang mga items na dapat bilhin. Walang katibayan na nagpapatunay upang ipagpatuloy at pasukin ang naturang opisyal ang bidding. Yan ang latest. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Mon Ocson. Nag-uulat mula sa Ombudsman. Dalawa umano'y hitman ng mga nakakulong na drug lord sa New Bilibid Prison ang patay sa operasyon ng PIDEA at AIDG sa San Pedro, Laguna. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Dito sa San Pedro, Laguna, yung bahay na nakikita mo sa aking likuran, ito yung target ng search warrant. Tinukong mga tauhan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group at ng Philippine Drug Enforcement Agency ngayong araw. Sa initial na report, 2 ang patay at mayroon ding mga arestado sa isinagawang operasyon ng mga operatiba dito sa Block 1A, Lot 10, Jasmine Street, Adelina Subdivision, San Pedro, Laguna. Ayon kay AIDG Director, Police Senior Superintendent Albert Ferro, nagsilbi ng search warrants dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 at Republic Act 9165 o yung paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para kina Alvin Comerciante alias Vergel at Christine Padilla alias Crisel naman na sinasabing pinsan ni Robin Padilla. Nanlaban niya ang mga ito kaya't napas lang si Vergel at isang hindi pa pinangangalanan habang nakatalo naman sa bintana si alias Crisel na sinasabing pinsan ni Robin Padilla. Sinabi pa ni Ferro na si alias Vergel ay miyembro ng Ace Vergel Group o yung tinatawag na 14K Drug Group na nagsusupply ng drugs sa mga showbiz at diplomatic personality. Aniya, ito rin ang gun for hire na mga drug lords sa New Bilibid Prison na siyang pumapatay sa mga distributor na hindi nakakabayad ng isinusupply na droga. Ayon kay Ferro, marami ding baril at mga shabu sa loob nitong bahay na kasalukuyan pang ipinoproseso. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan. Nag-uulat mula sa San Pedro, Laguna. Nanawagan ng ilang grupo ng mga overseas Filipino worker na buwagin ang kartel ng medical clinic sa bansa. At mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok live. Magandang tanghali sa iyo, Nel. Wala umapila ang ACT-OFW Party List Group at ilang civil society organization na imbestigahan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang mga kumpanya na illegal na nag-ooperate ng kartel ng medical clinics kung saan naniningil ng labis sa mga overseas Filipino workers. Ayon kay Representative Anicito Bertiste, isang misteryosong kumpanya na Winston Q8 Certification Solutions Incorporated na pinapupunta lamang ang mga job applicants ng Kuwait sa 7 lamang na accredited clinics na nakabase sa Metro Manila kung saan naabot niya sa 8,400 pesos ang sinisingil para sa 13 medical test mula sa nararapat na regular na bayad na 2,850. Sinabi rin ng kongresista na walang malinaw kung sino ang mga may-ari ng naturang kumpanya. Web-based ang sinasabing kumpanya na ito kung saan idinideposito lamang ang kaukulang bayad sa isang bangko at walang ibinibigay na official receipt. Nananawagan ng mga grupo ng mga OFW na ipasara ang naturang kumpanya na malinaw anya na may nilalabag sa ilalim ng Migrant and Overseas Act of 1995 kung saan sa ilalim ng batas na ito labag na magkaroon ng grupo ng mga medical clinics na minomonopolyo ang pagsasagawa ng health examinations sa isang partikular na bansa na pupuntahan ng isang job applicant. Yan muna ang ating update, Waila. Maraming salamat sa Nel Maribuhok mula sa House of Representatives.
Idineklarang dengue hot zones ang higit sa 40 barangay sa bansa. May report si Joanna. 47 barangay sa buong bansa ang tinukoy ng Department of Health na kabilang sa hot zone areas o ang mga lugar na patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga nagkakasakit ng dengue. Inilagay na ang mga ito ng DOH sa yellow alert level dahil sa higit sa 2 kaso ng dengue na naitatala sa barangay. Kabilang sa mga inalerto ng DOH ang isang barangay sa Region 1, 5 sa Calabarzon Region at 1 sa lalawigan ng Pampanga. Tigi-isang barangay sa Antique, Guimaras at Iloilo, 7 sa Cebu Province, 3 sa Davao City, 13 sa South Cotabato at 10 sa Cordillera Autonomous Region. 4 sa NCR, kabilang na ang Barangay Longos sa Malabon, Barangay Fairview, Novaliches Proper at Payata sa Quezon City. Pag hot zone, kailangan maghanda na po yung malalapit na ospital sa mga nasabing lugar kung saan kailangan maglagay na po sila ng dengue express lane. Ininspeksyon ng DOH ang San Lazaro Hospital na isa sa mga pinakadinarayo na mga pasyenteng may dengue. Layo nito na masiguro ang kahandaan at prosesong ipinatutupad ng ospital sa kanilang mga pasyenteng may dengue. Subalit sa kasalukuyan ay umaabot pa lamang sa 20 hanggang 30 dengue patients ang kanilang natatanggap sa araw-araw. Batay sa pulisiya ng ospital, naglalagay lamang sila ng dengue express lane kapag umaabot na sa 80 kada araw ang pasyenteng nagpapakonsulta sa kanila. Pag punong-puno na po lahat ng beds sa ward na ito, yung pantry po tsaka students area, kino-convert namin into dengue wards po. So 6 beds po yun, yung pantry, student area, 6 beds. So 12 patients po ang nadadagdag sa lahat ng rooms. Sa huling datos ng DOH, nasa mahigit 70,000 kaso na ng dengue ang naitatala sa bansa mula January 1 hanggang July 23 ngayong 2016. Mahigit 300 rito ang namamatay na. Joanano, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod sa C-News. Security rerouting at traffic plan para sa paglilipat sa labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, inihahanda na. At tren na may kargang nakalalasong sulfuric acid na diskaril sa Kentucky, USA, mga lansangan malapit sa Riles, isinara habang inilikas naman ang mga residente. Sa pagpapatuloy ng C-News, naghahanda na ang Philippine National Police o PNP Batak kaugnay ng paglilibing sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Mula sa Ilocos Norte, may report si Grace Doctolero. Live. Yes, Grace? Sa Imbernal daw, Flor, hindi nga bababa sa 100 hanggang 200 turistang pupunta dito sa Ferdinand Marcos Presidential Center sa Batak, Ilocos Norte, kung saan nakalagak ang labi ng dating Pangulo. Mas marami ang dumadayo tuwing weekend na abot sa 4 hanggang 500, ngunit inaasahan na ng lokal na pamahalaan na lalo pa itong dadagsain ng mga turista at taga-suporta ng pamilya Marcos sa mga susunod na araw kapag muli na itong binuksan sa publiko. Isinara ito noong Lunes bilang paghahanda sa paglilipat sa labi ng dating Pangulo at sa labingan ng mga bayani. At bagamat wala pang ibinibigay ang pamilya Marcos na program o schedule of activities bago ilibing ang labi ng dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, ay pinaghahanda na ito ng PNP Batak. Ayon kay Police Superintendent Marlon Paise, Chief of Police ng Batak, Ilocos Norte, nagkaroon na sila ng command conference kasama ang Philippine Army ng 24th Infantry Battalion Charlie Company para sa security plan at traffic at rerouting scheme sa buong Batak. Pinaghahandaan rin ang maayong pagsagawa ng protesta ng mga anti-Marcos group. Nag-request na ng PNP Batak na additional personnel mula sa 24th Infantry Battalion at Ilocos Norte Police Provincial Office. Sa ngayon, Flor, ay hinihintay na lamang ng PNP ang final plan mula sa pamilya Marcos upang magsagawa ng adjustments kung kinakailangan. At yan muna ang update live mula dito sa Batak, Ilocos Norte. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Grace Doctolero. Nagulat mula sa Ilocos Norte. Naniniwala si Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na hindi magdideklara ng batas militar si Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Malacanang may report si Rosalie Cos. Live. Yes, Rosalie? Buenas tanghali.
tanghali, Flor. Sa panayam ng UNTV News and Rescue kaninang umaga, sinabi ng Presidential Chief Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na sa kasalukuyan ay tinitimbang pa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sitwasyon at ginagawa ng paraan upang hindi na lumawig pa ang suliranin ng bansa sa illegal na droga. Anang abogado, isa sa mga naging pangako ng Pangulo noong kampanya ay sugpuin ang illegal drugs sa bansa sa loob ng 6 na buwan. Subalit ngayon ay wala pang 100 araw ito sa kanyang panunungkulan at marami na ang sumusukong nagtutulak at gumagamit ng illegal na droga. Dagdag pa nito, nakikita rin ng Pangulo na nakikiisa ang mga tauhan ng pulisya at militar sa maigting nitong kampanya. Kaya naniniwala ang abogado na hindi pa magdedeklara ng martial law o batas militar ang Pangulo sa ngayon. Liban na lamang kung pipigilan ng ibang sangay ng pamahalaan ang ginagawa ng Pangulo at hindi na magiging kontrolado ang sitwasyon sa illegal na droga at nasa panganib na ang seguridad ng publiko. Sa uli, binigyang diin ni Attorney Panelo na isang abogado ang Pangulong Duterte at alam nito ang limitasyon ng kanyang kapangyarihan ayon sa itinatadhana ng konstitusyon. Floor? Rosalie Cos, nagulat mula sa Malacanang. Kasalukuyang idinaraos ang executive session ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Alamin natin kay Joyce Balancio kung ano ang kanilang tinatalakay sa kasalukuyan at nagulat mula po sa Pasay City. Ano meron, Grace? Joyce? Yes, magandang tanghali sa iyo, Flor. Halos kakatapos nga lang ng closed-door meeting na isinagawa ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Mahigit 2 oras din, Flor, yung tinagal nung organizational meeting kung saan pinag-usapan nila yung mga magiging priority legislative agenda o yung mga panukalang batas na kanilang magiging priority sa taon na ito. At kanina, Flor, nakausap natin yung ilan sa mga miyembro ng committee na yan, particular na nga si Senator Laila de Lima, na chairperson ng komite. Ayon sa kanya, yung closed-door meeting ay pagbobotohan ng mga miyembro ng kanilang komite kung ipagpapatuloy ba nila in aid of legislation yung investigasyon nila patungkol dun sa Senate Resolution number 9 na ipinasa mismo ni Senator Laila de Lima. Ang nilalamang ng resolution na yan, Floor, ay yung pag-iimbestiga sa extrajudicial killings at summary killings nga na nakikita natin araw-araw sa ating bansa. At na-discuss nila dyan yung importansya nitong pag-iimbestiga dahil nasabi mismo ni Senator Laila de Lima na araw-araw na lang ay tumataas yung bilang ng mga kababayan natin na nabibiktima, namamatay sa mga operasyon. No? Hindi pa malinaw sa kanila kung ano yung mga bilang ng mga maipapahagi natin sa extrajudicial killings, yung alin dyan, yung mula sa police operations. Pero sabi nila, importante na ito'y matignan na ngayon ng Senado upang makita kung meron ba dito nga pananagutan o pagkukulang ang ating mga kapulisan. Kanina nakausap natin si Senator Risa Hontiveros naman matapos nung kanilang committee hearing at sabi niya siya'y bumoto in favor of the investigation dahil siya rin mismo ay nababahala nga dito sa nakikita niyang pagdami ng extrajudicial killing sa bansa. Kanina dumating din si Senator Alan Peter Cayetano. Bagaman hindi siya miyembro ng komite, ay invited siya dito sa nangyaring closed-door meeting dahil sa kanya naging privileged speech sa Senado kamakailan lang. At sabi niya, bagaman hindi siya nakaboto, ay nagbigay naman siya ng kanyang pahayag at kanyang opinyon na dapat bago imbestigahan ng Senate itong extrajudicial killings pati yung summary killings, ay kailangan muna daw meron sila konkretong datos kung ito bang mga numerong ito, yung mga kukunin nilang witnesses sa case studies, ay talaga bang mga napatay dahil sa mga hindi kinikilalang suspect, ito ba'y riding in tandem or ito ba'y out of police operation. So, sabi ni Senator Laila de Lima, sa August 22 at 23 floor ay pagpapatuloy nila yung kanilang committee hearing kung saan naimbitahan nila yung iba pa mga representante na iba't ibang ahensya, particular na rin si PNP Chief Ronald de la Rosa at sabi niya, meron din sila mga dadalhin na mga testigo sa mga naging kaso. Lakay? Maraming salamat, Joyce Balancio, nagulat mula sa Pasay City. Sa ating police report, nakuhanan ng CCTV ang panununtok at pagtangay sa cellphone ng dalagitang pantay sa isang computer shop sa San Andres, Maynila. Narito ang report ni Jericho Albano. Hindi nakaligtas sa kuha ng CCTV ng computer shop ang panununtok at pagtangay ng isang snatcher sa cellphone ng isang dalagitang bantay nito sa Alabastro Street, Barangay 765, San Andres, Manila.
Sa kuha ng CCTV, pumasok ang isang lalaki na halos hindi mapakaling nagmamasid sa loob ng computer shop na nooy walang tao maliban sa nagbabantay. Umasta pa itong tumitingin lang sa monitor ng computer na gamit ng dalagitang ayaw nang magpapanggit ng totoong pangalan. Ilang sandali pa ay lumapit ito sa pintuang papasok sa bahay ng may-ari ng nasabing shop na tila nakikiramdam kung may kasama ang dalagita. Tumagal ng mahigit 3 minutong nakatayo ang suspect. Nang makahanap ng tiyempo ang suspect ay bumuelo ito para sikmuraan ang dalagita, saka tinangay ang cellphone nito na nagkakahalaga ng 2,800 pesos. Hindi naman nakahingi agad ng tulong ang dalagita dahil sa namilipit ito sa sakit dulot ng paninikmura ng suspect. Sa ngayon ay kinalat na ng mga opisyal ng naturang barangay ang litrato ng suspect sa mga karatig na barangay para sa ikauhuli nito. Jericho Albano, UNTV News and Rescue, Manila. Sinira ng mga otoridad ang 4 na clandestine drug laboratories na nasa kagubatan ng Ayacucho region sa Peru. Nakumpiska sa operasyon ng 130 kilo ng cocaine paste. Sinira rin ng mga otoridad ang 9 na balon kung saan itinatago ang hilaw at pinatutuyong dahon ng cocaine. Ayon sa ulat, ang mga pinoprosesong droga ay dinadala sa Brazil at Bolivia. Balita pa rin sa labas ng bansa na diskaril ang isang freight train sa Falmouth, Kentucky, Miyerkules sa Amerika. Ayon sa ulat, 22 bagon ng mga kargamento ang naalis sa Riles. Isa sa mga bagon ay naglalaman ng nakalalasong sulfuric acid kaya kaagad na inilikas ang mga residente at kinansela ang mga klase sa kalapit na lugar. Ibinasa rin ang mga lansangan na malapit sa Riles habang sinisiyasat ng mga bumbero at emergency workers ang nadiskaril na tren. Inaalam pa ang sanhi ng insidente. Susunod sa C-News. Team Pilipinas, 5 atleta na lamang ang kumakampanya sa Rio 2016 Olympic Games. Pambato sa swimming, bigong makausad sa susunod na round. At dating OFW na umano'y biktima ng malicious prosecution, nabigyan ng legal assistance ng programang Serbisyong Kasangbahay. Nagbabalik ang C-News. Pauwi na sa bansa si Olympic silver medalist Heidelin Diaz matapos ang matagumpay niyang kampanya sa Rio 2016 Games. Ayon sa Philippine Sports Commission, lalapag ang kinalulula ng eroplano ni Diaz bandang alas 4 ng hapon sa Ninoy Aquino International Airport. Agad naman itong didiretso sa Davao City upang mag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatakda rin siyang parangalan ng Pangulo dahil sa kanyang tagumpay. Dahil sa kanyang silver medal finish, tatanggap si Diaz ng 5 milyong piso at house and lot bilang insentibo at karagdagang pang kalahating milyong piso mula sa Zamboanga City Government. Nauna na rin nagpahayag si Senator Pacquiao na bibigyan niya ng insentibo si Diaz mula sa kanyang bulsa, ngunit hindi niya binunyag kung magkano. Bigong makausad sa susunod na round ang Pinay swimmer na si Jasmine Alcade. Dahil dito, 5 atleta na lamang ang natitira sa Team Philippines na kumakampanya sa Rio 2016 Olympic Games. Narito ang report ni Roland Lahara. Sa ikalimang araw ng Rio Olympics 2016, bigo si Pinay swimmer Jasmine Alcalde na makaabante sa susunod na round ng women's 100-meter freestyle. Si Alcalde ay pang ika-33 lamang sa 46 na kalahok na pinangunahan ng Australia, US at Sweden. Sa pagkatalo ng pambato ng Pilipinas sa swimming, sina golfer Miguel Tabuena, Mary Joy Tabal ng marathon, Eric Ray ng 400-meter hurdles, long jumper Maristela Torres Sunang at taekwondo Jean Christy Elaine Alora na lamang ang nalalabi sa ating Philippine Olympic team ang inaasahang makakasungkit ng medalya. Samantala, kapwa naging kulay berde ang diving pool at water polo pool sa Maria Leng Aquatic Center. Ayon sa Rio 2016 Local Organizing Committee, ang pagbabago ng kulay ng pool ay bunga ng pagbaba ng alkalinity ng tubig. Mid-afternoon, there was a sudden decrease in the alkalinity of the diving pool first, and that's the main reason for the color has changed. This change of chemical conditions in the water also produce other differences.
Matapos ang pagsusuri sa tubig, tiniyak ng mga organizer na ligtas ito sa mga atleta at babalik na rin sa normal nitong kulay ngayong araw. We now testing the overall quality of the water several times, and we tested this morning already several times, confirming that there is absolutely no risk, no effect for athletes who will compete in the pool. Nakatakda namang pumalo sa golf course mamaya si Philippine golfer Miguel Tabuena para sa unang round ng kanyang kampanya sa Olympic medal. Roland Lahara, UNTV News and Rescue, Rio de Janeiro, Brazil. Ipinahayag ni Senator Manny Pacquiao na kung iaalok sa kanya ang panguluhan ng Association of Boxing Alliance of the Philippines o ABAP ay tatanggapin niya. Sa interview sa kanya ng UNTV, sinabi ng senador at 8th Division World Champion na nais niyang makatulong sa boxing at kung may problema ay aayusin niya. Matapos ang masamang performance ng dalawang boksingero na sina Charlie Suarez, partikular si Roger Ladon sa Rio Olympic Games, kaagad na nag-issue ng statement si Ricky Vargas, ang pangulo ng BAP, na handa siyang mag-resign. Sinabi rin niya na kaagad siyang magpapatawag ng election ng mga bagong officer ng ABAP. Ayon kay Vargas, nais niyang ialok kay Senator Pacquiao ang pagiging pangulo ng ABAP. Isang dating OFW na umano'y biktima ng malicious prosecution ang lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay upang humingi ng tulong legal. May report si June Sariao. Mula sa bayan ng Lasam sa Cagayan, lumuwas ng Metro Manila si Mang Jaime Gabayron, 55 taong gulang, upang humingi ng legal assistance. Siya ay dating overseas Filipino worker at naakusahan ng pagnanakaw noong siya ay nagtatrabaho bilang isang yacht maintenance personnel. Noong February 27, 2014 ay nag-issue na ng provisionary dismissal ang korte sa kanyang kaso. Tama ba yun? Pagka gano'n ang dismissal ay pwede pang i-reopen? Opo, usually po, depende po sa penalty. Kung less than 6 years, one year po ang ihintayin bago ma-permanent yung dismissal. Ngunit matapos ang mahigit na 2 taong provisionary period, nais ngayon ni Mang Jaime na tuluyan ng maisara ang kaso na isinampa laban sa kanya at sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay, nabigyan ng solusyon ang matagal nang pinoproblema nito. Nakapaggawa na ba kayo ng gano'n? Motion for permanent dismissal? Meron na po. Hatid ko na lang po sa Olongapo. Kaso ang status ko ngayon indigent ako dahil sa nangyari ho. Yung ating action center dyan sa Olongapo, tutulungan ka. At meron tayong action center dyan. Pag-usapan ninyo kung ano yung mga iba pang pwede natin gawin. Opo. Ha? Pa-assist ka namin sa law center natin. Opo. Ha? Salamat po. Maraming salamat. Okay. Okay. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Isa ang Pilipinas sa mga paboritong puntahan ng mga mahihilig sa scuba diving dahil sa nagagandahang dive sites. At ngayon may bagong tuklas na dive site sa isang resort sa Morong Bataan na inaasahang dadagsain ng mga turista. Alamin natin kung ano ito kay Brian Evangelista. Kung naaliw na kayo sa iba't ibang water sports at island hopping sa Morong Star Beach Resort and Hotel, abay patikim pa lang yan. Dahil kapag nasubukan nyong mag-dive, tiyak mamamangha kayo. Ang Pilipinas ay nasa sentro ng Coral Triangle, ang bahagi ng mundo kung saan may kita ang 37% ng world's coral fish species at 56% ng coral reef fishes. Kaya naman laking tuwa ng mga technical dive instructors na mula pa sa Brazil, South America nang kanilang matuklasan ang dive site sa Morong Bataan. So actually the potential of the dive site here I think is enormous. It's something really not very common in the world. You guys live in paradise, really. Namangha ang Argentinian diver na si Luis dahil sa dami ng klase ng isda at corals na kanyang nasilayan dito sa Morong Bataan. Example, we are very used to dive in Brazil, in a location in southern Brazil, where in the whole island we have just one species of butterfly fish. Here in a square area of, let's say, half a kilometer square,
I've seen 15 different species of butterfly fish. Actually, some of them that I've never seen in my life. Upang masilayan din namin ang marine life dito, pinaturuan kami ni Kuya Daniel Razon sa 3 araw na open water course sa dive shop ng Morong Star Beach Resort and Hotel. At matapos kaming maturuan ng iba't ibang skills sa dive pool, dinala na kami sa natuklasang dive site malapit lang sa resort. Kasi yung mga nakikita natin sa Cebu, sa mga dive site doon sa Mactan, sa Pescador, nakikita ko rin yung mga isdang yun dito. At nakakatawa dahil talagang di mo akalain dito sa Morong Bataan. Preserve din yung mga mga reef at maraming corals na iba-ibang kulay at iba't ibang kulay na isda, kagaya ng clownfish na mas kilala natin sa Nemo. Sarap umulit. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Morong Bataan. Napakaganda talaga. Bago na ito kay Brian, ha? Oo, at saka gusto niyo ba yung mag-training? Sana. Kasi nung nag-training tayo doon sa Morong, natanong ko nga kay Kuya yun, kaya lang 4 days daw. 4 days. Pero ang beauty noon, yung bagong dive sites na sinasabi ni Brian. Galing, ano? At added attraction dyan sa Morong. Yeah, and actually makakatulong talaga sa Morong yun. Magkakaroon ng dagdag na trabaho. Siguro nakatulong din yung binabagit mo nila na off-cam na wala nang dynamite fishing doon sa inyo? Oo, matagal na. Magbuhat nung umupo doon na si Mayor Cynthia Linaw. Oo. Pinagbawal na niya. Bumalik na yung bumalik na yung naglakihan na ulit yung mga isda. So sabi sa Kapampangan, subukan pa mo para mabalo. So next time, punta natin yung dive site na yan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at pinaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.